Have a nice day to everyone there who are watching this video. This day, our topic is about crossover. The truth about crossover and what is crossover. But before that, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so you will update for my next video. First, you heard the explanation of the internet or the Google and the manufacturers of the crossover. Just listen about this explanation. Audio crossover are a type of electronic filter circuitry used in a range of audio application. They split up an audio signal into two or more frequencies so that the signal can be sent to loudspeaker drivers that are designed to operate within different ranges that are the low, mid, and the high. The low is the bass, the mid range, and the high the tweeters. So that the explanation of the internet in the manufacturers of the crossover. So let's hear the explanation of the engineers and electronic engineers about audio crossover. Audio crossover, the frequency heard by a human range from 16 Hz to 2000 Hz. It is obvious that a single loudspeaker cannot satisfactorily cover the entire audio spectrum. Two or more speakers can overcome this problem. Each speaker takes care of a certain range of frequency, thus two or several of them working together gives a much better sound reproduction. For example, an aberrant bass speaker in enclosure has a frequency response at 35 to 4000 Hz. The speaker is inside the box. His frequency is 35 to 4000 Hz. A middle range speaker covers from 300 to 6000 Hz, while a high quality tweeter has a range of 2000 to 18,000 Hz. Two or more, three or even more speakers can be installed in a speaker system. Depending on the number of speakers in a system, they are called two-way, three-way, or four-way crossover. So, yung iba nagtatanong, gaano ba kahalaga ang crossover? Isa siya sa pinakamahalaga na gamit sa sound para ma-divide yung frequency sa tatlo. Una yung low or bass, pangalawa yung mid or mid-range, at pangatlo yung high tweeter. Sinasalaan niya ang bass sa mid output at sa high output para walang bass na lalabas sa mid at high output para hindi masunog yung tweeter nyo. So kadalasan nasisira itong tweeter sa sound kasi may bass dyan or low frequency na pumapasok dyan. Kung hindi siya masunog, napupunit yung diaphragm niya. So mahal yung tweeter, lalo na yung mga compression driver unit na nagkahalaga ng 600 to 1,000 plus ang isang coil niya na si 300 watts to 600 watts. So mahal, magastos, masiraan ka ng tweeter. So yung solusyon niyan ay ang crossover. So sample itong klase ng crossover na passive. Kunwari ito yung crossover nyo, yung active pareho lang sila nito, kaso yung active may IC lang siya. Tapos sinasaksak sa 220 volts, pero yung passive na ito direct lang siya. Puro capacitor siya na electrolytic at isang mylar at gawa siya sa magnet wire na coil. So sample lang ito.
para maintindihan natin kung ano ba yung gamit ng crossover. So yung iba may nagtatanong, baliwala na daw yung crossover kung may equalizer. Gaano katotoo yan? So hindi po yung totoo, kasi yung crossover ay iba yung role niya sa equalizer. Kasi yung crossover na di-divide siya ng frequency sa tatlo. At para pigilan yung bus na pumapasok sa tweeter at sa midrange. So yung equalizer naman ay iba, isang frequency lang yung output niya, binibigay niya sa amplifier. Parang nagbo-boost lang siya ng frequency. So paano ba yung mag-set up ng two-way? So magsa-sound test tayo gamit itong speaker na woofer type siya. Yung bass D8 siya, 80 watts, 60 to 80 watts. So iti-test natin sa passive na crossover. Imagine nyo lang na ang crossover nyo ganito. Kung active ang crossover nyo, kasi isa lang yung function nya. So dito may input siya, yung input, yung wire na yan, galing yan sa amplifier na ito, yung Concert 602. Pag out sa speaker nya, dito sa likod, yan yung output ng speaker nya. Tapos yung wire nya papunta dito sa in ng crossover. Tapos ang B, bass output yan. Tapos itong M, mid output, at may H dito, high output. So yung iba nagtatanong, bakit daw humina yung sound nila dahil nilagyan nila ng crossover? So gaano katotoo yan? Ititest natin itong crossover gamit ang speaker, kung humina ba talaga yung sound nila kung dumaan sa crossover na to. So yan yung dumaan sa bus output ng crossover. So ilagay natin dito sa direct. So yan, direct yan. So yan, dumaan sa bus. DJ Demo Trick. What exclusive mix by DJ Demo Trick. So lumakas yung bus nya, pero dito sa direct. So mas malakas talaga yung direct na hindi dumaan sa crossover, kasi tatlong frequency yung binibigay niya. Pero kung dito sa bus, isang frequency lang. So medyo humina siya kasi wala na siyang mid-range frequency at saka high frequency kung dadaan siya sa crossover. So yan yung tanong ng iba, bakit daw humina yung sound nila? Natural lang yon, kasi sinala niya yung frequency na mid-range at saka high frequency. So ngayon, mag-set up tayo ng two-way set up. So paano yung two-way? Gamitin natin yung tweeter at saka yung bus. Demo Tricks. So yan yung two-way setup. Isa sa bass or low, isa sa high or tweeter. So ito yung mid. Kung three-way setup naman, itong mid ilagay natin sa mid-range.
So yan yung 3-way setup. May mid siya, may tweeter at saka may bus. So paano ba malaman kung ang crossover na ito ay fully function siya or gumagana talaga or sumasala ng bus? So ang gagawin natin, yung bus na ito, yung speaker, ilalagay natin sa mid output kung magkakaroon siya ng bus. I-test natin ito. Yan, sa mid output niya siya. So kung marinig nyo, wala siyang bus na lumalabas sa speaker na to, kasi itong speaker kinabit natin sa mid output, hindi rin siya gumagalaw. So it means na walang bus na pumapasok sa output ng mid-range na crossover. So ililipat natin sa high yung speaker, ito bus speaker to, kung may bus na pumapasok sa high. Ito yung high nya, para malaman natin kung may bus na pumapasok, para hindi masunog yung tweeter nyo. So ayan, kung marinig nyo, halos masyadong mahina yung tunog nya kasi high frequency yung pumapasok dyan sa speaker. So wala siyang bus na lalabas kasi naka high setup siya, high frequency lang. Pero kung itong high tatap natin, so yan, may tweeter siya na lumabas. So kung isang amplifier lang yung gamit nyo, halimbawa isang amplifier lang ito, tapos naka crossover kayo, active or kunwari active yung crossover nyo, ano mangyayari kung isang line lang ang gagamitin? Kaya titest natin yung one-way crossover, kasi walang one-way, two-way or three-way lang, four-way crossover. So yung ngayon, isang amplifier, sample lang ito, kunwari one-way setup. So maglalagay tayo ng output dito sa bus. So ito yung bus natin, naka one-way output lang tayo ha. Lagay natin sa bus ito. Tapos yung high natin, yung tweeter, dito rin sa bus, kasi one way lang, isang output lang gamitin natin. Tapos itong mid range natin, ito lagay natin dito sa bus na output. So yan, tatlo yung nilagay natin sa isang output lang, mid-range, tweeter at saka bus. Ang tawag yan, one-way setup. So ano ang kalalabasan nito? So yan, so masisira yung tweeter nyo kasi may bus dyan na lalabas. So yan yung one-way setup. So kailangan nyo ng dalawang channel o dalawang amplifier para makaset up kayo ng two-way. So yung two-way setup ay dalawang output. Halimbawa ito yung sa bus nyo, sa speaker, isang way yan. Ang pangalawang way, dahil ay two-way siya, dito kayo lalagay sa high output, tweeter siya. Kasi yung iba, itong mid ginagamit nila sa mga active crossover. Pasensya na kung iba yung nyo, yung mga setup nyo, sana wag kayong magalit. Pero yung iba sa mid lumalagay ng two-way setup. So ang mangyayari dyan, pwedeng masunog yung high nyo or tweeter kung dito nyo ilalagay sa output ng mid. Ayan, kasi malakas yung dyan, frequency ng mid range yan eh. May bukal. So papasok yung bukal dito sa tweeter nyo. So may posibilidad na masunog. So yung two-way dito nyo ilagay yung
mid at saka high nyo sa output ng high. Yan yung two-way. Halimbawa lang yan. Pero kung naka 3-way kayo, may tatlo kayong amplifier. So yung mid-range nyo, dito nyo ilagay sa mid output. Yan, tapos yung high tweeter nyo, dito rin sa high output. So yan yung setup ng 3-way. Tatlong amplifier nyo, halimbawa lang yan. So sana may natutunan kayo sa bidyong ito. Kung gusto nyo pa ng kaalaman sa susunod, huwag kalimutan na mag-subscribe lang sa channel ko. At saka i-hit na din yung notification bell. So hanggang dito na lang muna.